Magandang araw mga classmates. Kung ikaw ay nagpapatakbo ng lending o microfinance business, marahil ay naranasan mo na din maubusan ng pondo. Importante kasi ang pondo sa isang negosyo mga classmates, lalong-lalo na sa mga financing company na madami talagang kliyente. Kapag kasi hindi na pondohan ng mga inuutang ng kliyente, maaaring umalis ito at sa iba mangutang. Kapag ganun ang nangyari, masasayang ang opportunity na dapat ay sa atin na. Pero kung nasyo-short tayo sa funding, ano ba ang mga kailangan nating gawin? Well, yan ang pag-uusapan natin ngayon dito sa ating klase mga classmates. Yung ibang lending o microfinance business kasi ay humahanap na investors para sa kanilang negosyo at ang iba naman ay nangungutang sa bangko. Pero paano naman kung hindi tayo makapangutang sa bangko? Pwede ba tayong mangutang sa ibang lending o microfinance at pagkatapos ay ipapautang din natin sa mga kliyente natin? Ganito yan mga classmates. Pwede kang mangutang sa ibang financing company kung doble ang patubo mo kaysa sa kanila at monthly mo sila babayaran. Halimbawa, 3% ang tubo monthly ng uutangan mo. Dapat mga classmates, maipautang mo ito sa halagang 6% ang tubo. Pwede sigurong 5% pero depende yan sa cash flow mo sa opisina at depende sa strategy na gagawin mo. Kung monthly mo babayaran sa halagang 3%, kikita ka pa classmate ng 2% kung 5% ang patubo mo. At syempre, bukod pa din kung daily ang collections mo dahil mabilis ang ikot ng pera. Ibig sabihin, makakabayad ka na maayos sa inutangan mo basta maayos din magbayad ang mga kliyente bibigyan mo ng loans. Risky ito mga classmates dahil syempre, kapag hindi nagbayad ang mga kliyenteng pinautang mo, sigurado problema ka kapag araw na ng bayaran sa inutangan mo. Ang diskarte dito mga classmates ay ipautang mo lang sa sure client ang utangan mo sa iba. Kung may urgent client ka o yung dati mo ng kliyente at maayos talaga magbayad at sa tingin mo ay nasyo-short ka sa pondo, pautangin mo ang kliyente mo na to gamit ang pondo ng iba para na sa ganun ay hindi ka masyadong mahirapan sa funding mo. Pero kung magpapalaki ka lang ng portfolio classmate, medyo risky ito. Katulad ng sinabi ko kanina, maaaring hindi magbayad ang kliyente at mahirapan ka sa pagbabayad sa inutangan mo. Ang isa pang diskarte mga classmates ay maganda na mahaba ang loan term ng inutangan mo kaysa sa loan term mo sa iyong lending o microfinance. Kung ikaw ay nagpapautang at 2 to 3 months pa lang ay bayad na ang kliyente mo, maganda na sa inutangan mo ay 6 months bago mo ma-fully paid. Ang kagandahan kasi ng mahabang loan term mga classmates, hindi ka mahihirapan sa pagbabayad nito dahil siguradong maliit lang ang amount nito monthly. Unlike kung babayaran mo din ito ng 3 months, kagaya ng pautang mo sa kliyente mo, mahihirapan ka dahil isang missed payment lang ng kliyente mo ay maaapektuhan ng finances mo sa opisina. Isa pang magandang strategy mga classmates ay tingnan mo na ang mga kliyente mo na posibleng mag-renew ng kanilang utang on the following month. Sigurado naman kasi mga classmates na kung may monitoring ka sa opisina mo, alam mo na kung kailan mo i-renew ang mga good clients mo at maganda na napipre-preparan mo na to. Mahirap kasi masayang ang mga good clients mga classmates. Tandaan natin na sila ang bumubuhay sa opisina natin kaya kailangan na alagaan natin sila. Kung makikita mo na sa susunod na buwan ay may 3 magre-renew na good clients every week, ibig sabihin, kailangan mo na mag-prepare ng pondo for renewals ng 12 to 15 clients on the following month. Ito mga classmates yung pwede mong utangin sa ibang financing institutions. Pero kailangan, bago dumating yung araw ng renewals ng mga kliyente mo o bago dumating yung araw na papautangin mo na sila, kailangan na hawak mo na ang pera at hindi yung ipoproseso mo pa lang ang uutangin mo sa iba. Alam naman kasi natin na may proseso pa ang paglo-loan kaya kailangan na nakaredy tayo. Ilan lamang ito mga classmates sa mga paraan para magkaroon tayo ng pondo sa ating opisina. Maaari kasing magkakaiba tayo ng kaparaanan kung paano magkapondo o kaya naman ay hindi ito applicable sa iba dahil maliit lang din ang tubo nila o pareho lang ng tubo sa inutangan. Mahirap kasi mga classmates na 3% na nga ang inutang mo sa iba at pagkatapos ay papautang mo lang din ito ng 3%. Parang nagpagod ka lang doon at hindi mo mararamdaman ang pag-angat ng portfolio mo sa opisina. Tandaan natin na kaya tayo umuutang sa iba ay para umangat ang pera natin at yung tinutubo nito ang siyang magpapalaki sa ating financing company. Kaya kailangan mga classmates na magandang tubuin ang perang uutangin natin para umangat ang opisina natin. Ano mga classmates, may natutunan ba kayo sa mga tinalakay natin ngayon? Sana ay nakapulot kayo ng idea dito at magamit natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay para tayo ay umasenso at makapagtayo na din kayo ng sarili nyong negosyo. Magkakaiba man kasi tayo ng gusto sa buhay ay pare-pareho naman tayong gustong umasenso at ang kailangan lang natin gawin ay magtulungan. At bago tayo mag-iwahiwalay mga classmates, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel ay pakihit naman ang subscribe button at pakiclick mo na din ang notification bell para palagi kang present dito sa ating klase. Madalas ay nag-upload tayo ng video dito na maaaring makatulong sa atin sa pag-abot sa ating mga pangarap.
At kung may mga kaibigan o kakilala din kayo mga classmates na sa tingin nyo ay matutulungan natin, ay pakishare naman ang video natin na to para mas lumaki pa ang community natin. Ang layunin natin dito ay umunlad ang bawat isa at maabot natin ang pangarap natin. Stay tuned lang kayo dito sa ating klase mga classmates at magkita-kita na lang ulit tayo sa ating next video.